Yan po, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Okay, gusto ko lang i-share po sa inyo mga kababayan na ako po ay natatawa po talaga sa mga konting natitirang taga-suporta po ng mga alyansa mga kababayan. Okay? Talagang naniniwala pa po sila na mananalo po ang kanilang mga kandidato mga kababayan. Hindi ko alam saan sila humugot ng lakas ng loob mga kababayan. Okay? May nakikita pa rin po ako sa mga nag-comment sa mga vlog na ginawa ko na hindi daw tama yung mga sinasabi ko na ang alyansa ay walang pag-asang mananalo mga kababayan. Oh, no! Yung video po na ginawa ko, nakakuha po ng 18,000 likes mga kababayan. Napakarami po nun. Ang ibig sabihin ay sang-ayon po sila sa mga sinasabi ko na walang pag-asa ang alyansa mga kababayan. Okay? At kahit napakalinaw na po ang mga katibayan mga kababayan, talagang naniniwala pa rin yung iba na mananalo ang kandidato po ng alyansa mga kababayan. Pero ito po ang katibayan na isi-share ko po sa inyo na wala po talagang pag-asa. Kahit mag-tumbling pa yung, yung si Manny Pacquiao, si Bong Revilla at yung iba pang mga kandidato, hindi po talaga. Kahit katiting ay wala, hindi. Ang pinagbabasihan lang po nila yung survey na lumalabas na kung saan pasok lahat karamihan sa alyansa mga kababayan, yung PDP, dalawa lang, si Bato at si Bongo. Yun po ang kanilang ipinagmamayabang mga kababayan. Okay? Ito po, share ko lang po sa inyo itong video na ito mga kababayan, kung saan ang grupo po ng alyansa nag-ikot-ikot dito sa amin, dito po sa Cebu mga kababayan. At ang naging resulta po, kawawang-kawawa po mga kababayan. Ito po, pakinggan niyo po ang isi-share ko po sa inyo na video mga kababayan. Buong norte ng Cebu ang nilibot ng mga senatorial candidate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ngayong linggo. Ang Cebu ang isa sa mga vote-rich province ng bansa kung saan abot sa 3.7 million ang rehistradong botante sa probinsya. Sa 11 kandidato, 8 opisyal lang ang naiproklama ni Governor Gwen Garcia na suportado ng One Cebu. Kabilang dito sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino at Binhor Abalos. Kabilang sa mga pinuntahan nila ang bayan ng Konsolasyon. Pangako ng mga kandidato, bubuhusan nila ng maraming proyekto ang Cebu sakaling manalo sila. Hindi naman malinaw kung bakit wala ang ilang senatorial candidates ng alyansa at kung bakit hindi sila naiproklama ng One Cebu. Paliwanag ni Garcia na kabatay sa kanilang prinsipyo ang pagsuporta nila sa mga kandidato. Pero binigyang diin din ng gobernadora na hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte. Malaki raw kasi ang kanyang utang na loob sa dating Pangulo na Yan po mga kababayan. Dito po sa Konsolasyon Cebu, nagsagawa po sila ng rally mga kababayan kung saan pinangunahan po ni Gwen Garcia dahil hindi po nagpunta ang kanilang pambato na si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Hindi na dumalo kasi alam na po ang mangyayari mga kababayan. At hindi po sumama lahat ang mga taga-alyansang kandidato. 8 lang ang nandun po mga kababayan. Kaya ibig sabihin, wala po talaga. Maging sa kanila ay watak na po sila mga kababayan. At kung titingnan niyo po ang ginawang rally mga kababayan ay ganun pa rin. Nangangamuti pa rin, kulilat pa rin. Walang kunti lang po ang dumalo mga kababayan. At nasa loob po sila. Ayaw po nila magsagawa ng rally na nandun sa labas po sana kasi para marami ang makadalo. Kaso ayaw po nilang gawin yan. Kasi alam po nila ang mangyayari mga kababayan. Okay?
Napaka-importante po sana ang rally na ito mga kababayan dahil Cebu po ito. Ito yung may pinakamaraming botante mga kababayan at binanggit doon na 3.7 million po yata mga kababayan. Napakarami po yan. Kaya bakit hindi sila nagpunta yung iba mga kababayan? Okay? At maging si Pangulong Bongbong Marcos na dapat sana nandun po kasi importante Cebu po yan mga kababayan. At hindi lang yan mga kababayan, marami na pong rally na hindi po natuloy sa alyansa mga kababayan. Okay? At marami na po silang rally na nilangaw mga kababayan. Tulad po nung nakaraang linggo po, yata mga kababayan, si Mong Revilla, Manny Pacquiao, Tolentino, nagpunta po dito, 4 po sila mga kababayan. Talagang nilangaw po, walang laman sa loob po ng gym mga kababayan. Okay? Kaya hindi ko alam saan po kumukuha ng lakas ng loob itong iba na sasabihin po nila na mali yung mga sinasabi ko na siguradong matatalo po yung alyansa. Okay? At babasahin ko lang po mga kababayan ang ilan sa mga comment po dito para makita niyo po ang mga sinasabi ng taong bayan, mga kababayan. Karamihan po sa nag-comment po dito ay sang-ayon sa mga pinagsasabi ko na ang PDP laban ay siguradong mananalo mga kababayan. At may isa lang po na naligaw po dito na taga-suporta po ng alyansa. Sabi po niya ay tarantado, ano ka, pumilik. Bakit ang kumilik po ba alam po nila kung sino ang mananalo? Sila ba ang magpapasya kung sino ang gusto nilang ipanalo? Yan po ang tanong ko. Ito, basahin ko lang yung mga comment mga kababayan. Mapapansin nyo, sila po ay puro sangayon sa akin. Ito po, big win sa buong mundo para sa mga kababayang Pilipino. PDP laban, straight vote mga kababayan. Ang kasunod, ito po, yes, solid PDP laban, Duterte pa rin. Okay. Dito si Ricky Isnardo, big yes po, solid Duterte PDP laban. Dito si Cindy Pilianis mga kababayan, straight Duterte. Okay. Ito pa po, buong Mindanao pa, solid Duterte, solid PDP laban, straight vote PDP laban sa buong Mindanao. Okay. Ito pa po, PDP laban malakas. Yan. Bongo, Bato, Bundok, Lambino, Marcolita, Vic Rodriguez, Pastor Robin Hood, Hinlo, yan po mga kababayan, ang iboboto na po niya. Vote straight PDP. Yes. Yan po mga kababayan. Hihihi. Dalawa pa, Lambino ko. Good job, galing mo manghula. Pasok. Okay? Yan po. Kaya kung ikaw ay patuloy pa rin na naniniwala na may pag-asa na mananalo itong alyansa ay baka wala ka na, iwan ko, wala ka na siguro sa kakayahan, wala kang kakayahan para magsuri kung gaano kalakas ang PDP at gaano sinusuka ng taong bayan itong grupo ng alyansa mga kababayan. Okay? At ang pinakamalinaw po na katibayan dyan ay nag-aaklasa na po, naglalayasan na po ang kanilang mga kasapi. Tulad po ni Amy Marcos, si Camille Villar po yata ay wala na rin mga kababayan. At ngayon, 8 lang po ang dumalo sa rally dito po sa Cebu mga kababayan. Kaya kung itong si Kiko Pangilinan at itong si Bam Aquino mga kababayan, kung sakaling papasok po ito sa alyansa, ay sa tingin ko ay yan po ay napakalaking kamalian. Wrong move po yan mga kababayan. Mas lalo po silang ma-checkmate po dyan mga kababayan. Kasi alam po nila na sinusuka na po ang alyansa tapos papasok ka dyan. Kakampi ka dyan.
Imbis na may konting pag-asa ka na papasok kasi sinusuka na ang alyansa, kayo na lang, si Bam, si Kiko, may chance na madagdag sa mananalo sa PDP kasi wala nang ibang makuha yung ibang mga kababayan natin, kundi posible po na makakalusot po itong dalawa na itong mga kababayan. Pero kung sasama po ito sa alyansa, sigurado tirik po talaga ito mga kababayan. Isa lang ang paraan, isa lang po talaga ang paraan mga kababayan para manalo sa eleksyon. Isa lang. Sumuporta ka sa mga Duterte. Suportahan mo ang gusto ng taong bayan. Okay? Wala nang iba. Yan lang ang pinakaparaan. At sa tingin ko, yan po ang na ginawa po ng iba ngayon. Tulad po ni Amy Marcos na talagang alam po niya na mahina po ang kanyang kandidatura ngayon. Kaya umalis na po siya sa alyansa mga kababayan. Kung gusto mo talagang manalo, dito ka pumampi sa katotohanan. Okay? Ganun lang kadali manalo sa eleksyon mga kababayan. Okay? Pwera na lang kung mayroong mga hokus-pokus na gagawin ay patay po talaga. At yan po mga kababayan, sana ay mas malinaw na po sa inyo kung bakit ko po nasabi na wala po talagang pag-asa ang mga nabanggit kong mga kandidato mga kababayan. Yan ay opinion ko, mga pananaw ko at prediction ko mga kababayan. At nagbibigay naman po ako ng matibay na katibayan, matibay na basihan para masabi ko yan mga kababayan. Kaya kahit anong gawin po ng alyansa sa kasalukuyan, kahit magtambling-tambling pa yan, wala po talaga, tirik po talaga yan mga kababayan. Okay? Yan po. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban.